Sa araw na ito, nagbibigay ako ng walang hanggang pasasalamat sa Diyos Elohim sa pagpapahintulot sa atin na ipagdiwang ang ika-107 anibersaryo ng banal na kapanganakan ni Amang Kristo Ansanghong. Kasama ang mga minamahal nating miyembro at ang makalangit na ina. Nagsikap kayo ng husto para makarating dito ng maaga. Naway makatanggap kayo ng maraming biyaya, pag-ibig at mga pagpapala mula kina Ama at Ina sa araw na ito. Bawat taon, sa mga panahong ito, isang bagay ang pumapasok sa isipan ko. Ano kaya ang nangyari sa ating espiritual na mundo kung hindi dumating si Ama? Sa tuwing naiisip ko ito, naiisip ko rin ang lahat ng propesiya. Mababawi pa kaya natin ang nawalang punong kahoy ng buhay? Mga kapatid, magagawa ba natin ito? Kung walang punong kahoy ng buhay, ang ating kapalaran ay hindi kailanman magiging ang kaharian ng langit. Ibinalik ni Ama ang katotohanan ng punong kahoy ng buhay, ang Paskwa ng Bagong Tipan, para akayin tayo makibahagi sa laman at dugo ng Diyos sa pamamagitan ng tinapay at alak ng Paskwa upang maging mga anak tayo ng Diyos. Pumarito si Ama sa lupa, dala-dala ang katotohanan ng punong kahoy ng buhay. Kung hindi dumating si Ama, magkakaroon ba tayo ng pagkakataong makilala ang makalangit na ina? Ang bagay na ito ay magiging imposible rin. Matutupad ba ang propesya tungkol kay David kung hindi dumating si Ama? Kung gayon, hindi maaaring magkaroon ng makalangit na bayan na mabubuo sa pamamagitan ni David. Sa tuwing sinusuri natin ang mga propesiyang ito, ang katotohanan na pumarito si Ama sa lupa ay tunay na isang mahalagang espiritual na kaganapan para sa buong sangkatauhan. Kaya, para sa atin, ang araw na ito ay isang araw ng kagalakan kung kailan nabubuksan ang mga pintuan ng langit para makabalik ang mga makasalanan sa langit. Pero tiyak na ang araw na ito ay isang mahirap na araw para kay Ama. Tama? Kinailangan niyang pasanin ang bigat ng kasalanan para lang iligtas ang kanyang mga anak. Kinailangan niyang lakarin ang landas ng buhay ng Ebanghelyo sa loob ng 37 taon na puno ng pagdurusa para lang akayin ang kanyang mga anak tungo sa langit. Ganito ang naging buhay ni Ama. At dahil ngayon ang araw kung kailan pinasan ng mga balikat ni Ama ang bigat ng ating mga kasalanan, ang araw na ito ay hindi kailanman maaaring maging araw ng kagalakan para kay Ama. Gayunman, hindi ba't kusang loob siyang pumalupa sa lupang ito nang may galak na iligtas tayo na kanyang mga anak? Madalas kong isipin kung papaano nga ba siya tinrato sa lupang ito 2,000 taon na kalilipas. Siya ay nilibak at inusig ng di mabilang na makasalanan na kanyang mga nilikha. Ang lupa ay ang mismong lugar kung saan siya ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan. Nanaisin ba niyang pumunta muli sa ganitong lugar? Kung pupunta ako sa isang bansa kung saan ay nilibak ako ng mga tao, hinamak, inusig, ipinako sa krus, tinusok ng sibat ang tagiliran ko at pinaratangan ng mga krimen, at sumigaw pa ang mga tao ng pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Kakayanin ko bang bisitahin muli ang mga taong iyon at ang lugar na iyon? Ano sa palagay niyo? Hindi niyo gugustuhin pumunta roon. Kahit na hindi niya gugustuhin bumalik,
Magpapakita siya sa ikalawang pagkakataon upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa kanya. Gaya ng nakapropesiya sa Hebrews chapter 9. Sa tuwing binabasa ko ito, naiisip kong, ano kaya ang nadama ng puso ni Ama noon? Kinailangan ni Ama na bumalik sa hindi kaaya-ayang lugar na iyon para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Gayunman, determinado niyang pinili ang lupang ito at muling pumarito. Kung hindi dumating si Ama, magkakaroon ba tayo ng kaligtasan o ng kaharian ng langit? Makikilala ba natin ang makalangit na ina at mauunawaan ba natin na tayo ay isang makalangit na pamilya? Saan man tayo tumingin sa Biblia, kung hindi dumating si Ama, walang sino man ang makakaalam ng mga bagay na ito. Kung hindi dumating si Ama, hindi natin malalaman ang tungkol sa katotohanan, ang daan ng kaligtasan, ang kaharian ng langit, o ang landas patungo sa buhay na walang hanggan. Ibinaling ng Diyos Ama ang ating mga hakbang mula sa impyerno tungo sa langit. At tinatag niya ang ano? Tinatag niya ang Zion. Kung hindi dumating si Ama, maitatatag ba ang Zion? Kung hindi dumating ang Diyos Ama, ang Zion na prinopesiya sa Biblia ay hindi kailanman maitatatag sa lupang ito. Matutupad ba ang propesiya tungkol kay David? Hindi ito kailanman matutupad. Sa Hebrews chapter 9, nasusulat na, magpapakita siya sa ikalawang pagkakataon upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa kanya. Kung hindi siya dumating, maliligtas ba tayo? Hindi. Ano ang naisip nyo nang nakita nyo ang lahat ng propesiyang ito? Ang pagdating ni Ama ay isang mahalagang espiritual na kaganapan para sa kanyang bayan sa huling panahong ito. Hindi ba't isa itong napakahalagang kaganapan para sa buong sansinukob? Kung hindi pumarito si Ama sa lupa, nalunsod kanlungan, tayo o ang Church of God ay hindi sana umiiral ngayon. Pag iniisip natin ang tungkol dito, dapat nating ipangaral ang Ebanghelyo sa buong sangkatauhan ng tapat at mapagbiyaya. Mula sa Samaria hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, gaya ng nais ni Ama. At dapat nating sikaping tuparin ang utos ni Ama na iligtas ang sangkatauhan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa mga anak niya ang isang misyon. Ginawa niya tayong may kakayahan bilang mga lingkod ng bagong tipan. At nais niya na maging mga lingkod tayo ng bagong tipan. Hindi ba't ang pinakamahalagang layunin kung bakit naparito si Ama sa lupa ay upang magsilbi siyang tagapamagitan ng bagong tipan para alisin ang ating mga kasalanan at para buksan ang daan upang matanggap natin ang makalangit na pamana? Dapat nating isipin ang lahat ng ito. Dahil pumarito si Ama sa lupa, natanggap natin ang mga tamang katuruan ng Biblia. Nagkaroon ng pangunawa, natanggap ang makalangit na ina, at naging mga makalangit na mamamayan na nananahan sa Zion, sa katotohanan ng bagong tipan na nagbibigay sa atin ng kapatawaran ng mga kasalanan. Higit pa rito, hindi ba't naging mga anak tayo na pinili ng Diyos, mga espiritual na Hudyo na naglilingkod kay David bilang espiritual na hari? Sa araw na ito, dapat tayo magpasalamat sa napakaraming gawaing isinakatuparan ni Ama sa lupang ito. Para iligtas ang mga makasalanang nakatakdang mamatay, kusa siyang bumalik sa mundong ito. Muling sinuot ang laman at tinatag ang Zion para akayin ang kanyang mga anak. Sa araw na ito, sa pamamagitan ng Biblia, alalahanin natin ang tinig ng makalangit na Ama na nagsabing,
Pumarito agad sa sayon at sundin natin ang makalangit na Ama at pumasok sa kaharian ng langit kasama ng makalangit na Ina nang hindi iniiwan ang kahit isang miyembro. Kung nais natin makita si Ama sa lalong madaling panahon, ang ebanghelyong ito ay dapat na mabilis na maipalaganap sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang ebanghelyo ng bagong tipan ay dapat na mabilis na maipangaral sa Asya, Africa, Oceania, Europa, Hilagang Amerika, Gitnang Amerika, Timog Amerika, Hilagang India, Timog India, Russia, at Brazil. Sa bawat bansa sa lahat ng kontinente ng ebanghelyo. Pag ang ebanghelyo ay naihayag na sa lahat, ipahahayag ng Diyos. Ngayon, tapos na ang gawain sa lupang ito. Sakalang matatapos ang ating trabaho. Papasok tayo sa kabilang mundo na hinanda ni Ama para sa atin. Ang mundo pagkatapos ng araw na iyon. Pakiusap, alalahanin na ang Diyos ay naghahanda ng isang maluwalhating mundo kung saan walang kamatayan, pagdadalamhati, kirot o kalungkutan. Para mabilis na makabalik sa langit na ating inaasam at kung saan naroroon si Ama, pagnilayan natin ang kahulugan ng araw na ito. Ibinalik ni Ama ang bagong tipan at pinahintulutan tayong matanggap ang pamana ng kaharian ng langit. Hindi natin dapat nakalimutan kailanman ang mahalagang kalooban ni Ama. Hinihiling ko sa bawat membro na magsikap na palakasin ang kanilang pananampalataya araw-araw. Tingnan natin ang Hebrews chapter 9 verse 24. Chapter 9 verse 24. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa santuaryo na ginawa ng mga kamay ng tao na mga kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay, kundi sa mismong langit upang dumulog ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. Dumulog siya sa harapan ng Diyos para sa atin. Pumunta tayo sa verse 27. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Ay gayon din naman si Kristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ilang pagkakataon, ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Ang dahilan kung bakit siya nagpakita sa ikalawang pagkakataon ay upang magdala sa atin ng kaligtasan. Ganito kahalaga ang pagdating ni Ama. Hindi ba't nasusulat sa 1 Peter na ang layunin ng ating pananampalataya ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa? Kung gayon, kung hindi siya dumating, ang landas patungo sa kaligtasan ay hindi kailanman mabubuksan para sa sangkatauhan. Para dito, ang Diyos ay nagsuot ng laman at nagpakita sa Korea, isang bansa sa silangan, at tinupad niya ang propesiya ni Mikas na ituturo niya sa atin ang kanyang mga daan upang makalakad tayo sa kanyang mga landas. Kung hindi siya dumating, ang propesiya sa Mika chapter 4 ay hindi kailanman matutupad. Magiging imposible ito. Pakiusap, isaisip na matutupad lang ito sa kanyang pagdating. Si Ama ay pumarito sa lupa sa ikalawang pagkakataon para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Tinutupad ang lahat ng propesiya, kabilang ang mga propesiya tungkol kina Melchizedek at David. Kung hindi siya dumating, tayo ay nasa ganap na kadiliman. Pero dahil dumating siya, nalaman natin kung sino si Jerusalem. Kaya naiintindihan natin ang kahulugan ng kanyang mga salita na, "Ako ay sumusunod kay Ina." Pinupuno ni Ama ang lugar na ito ng kanyang mga anak ng may ganitong karunungan at tinatawag ang mga anak ng sayon sa buong mundo. Sa araw na ito, nagbibigay ako ng walang hanggang pasasalamat sa Diyos Elohim, sa Diyos Ama at Diyos Ina, sa pagparito sa lupa para sa atin. Gayon din,
Sa lahat ng miyembro ng Zion na bumalik sa Zion sa pakikinig sa mga tinig ni na Ama at Ina at nakibahagi rito. Umaasa ako na kayong lahat ay mananatiling malusog at makakatanggap ng maraming pagpapala sa bagong taon. Umaasa ako na magkakasama tayong lahat sa kaharian ng langit. 복 많이 받으시고 영원한 천국에 모두가 또 함께 동참할 수 있게 되기를 바라겠습니다. Sa taong 2025, masipag tayong manalangin, magpatotoo sa salita ng Diyos, mag-aral ng salita ng Diyos, at mangaral ng masigla para muli tayong maipanganak na may bagong pagkatao na ninanais ni Ama para sa atin. Dito, nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.